magsinungaling, mandaya, magligaw. Ito ang mga taktika ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia habang sinusubukan niyang itulak ang kwento na madaling nananalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Gusto niyang paniwalaan ng kanyang mga tao na maayos ang lahat sa mga frontline. Pero ang totoo ay malayo sa alternatibong realidad na sinusubukan ipakita ni Putin. Nabubunyag na ang mga peking tagumpay ng Rusya at ito ang malupit na katotohanan tungkol sa tunay na nangyayari. Una, narito ang bayan ng Chasiv Yar. Sa loob ng mahigit 16 na buwan, ang maliit na bayan na iyon sa Ukraine ay naging target ng malulupit na pag-atake ng mga puwersa ng Rusya habang desperadong sinusubukan ni Putin na angkinin ang lugar. At noong Hulyo 31, inangkin ni Putin na nakuha na ng Rusya ang gusto niya. Ayon sa National Broadcasting Company News, bumagsak na ang Chasiv Yar. Nagdiwang ang Rusya ng sinasabing tagumpay sa pamamagitan ng paglabas ng 308 drones at 8 cruise missiles sa iba't ibang lugar sa Ukraine na kumitil ng 6 na buhay, kabilang ang isang 6 na taong gulang na bata. Ang bayan, na dating tinitirhan ng humigit kumulang 12,000 katao bago inilunsad ni Putin ang kanyang malupit na pananakop, ay wasak na dahil sa walang tigil na pag-atake ng Rusya. Naging parang bayan ng multo ito para sa mga sibilyan. At sa halip, ay naging isa sa mga pangunahing lungsod kuta ng Ukraine sa rehiyon ng Donetsk. Gusto ni Putin na pabagsakin ang kuta na iyon, hindi lang para sa isang simbolikong tagumpay na inaakala niyang magpapabagsak sa moral ng Ukraine. At dahil mahalaga ang Chasiv Yar, napakahalaga. Itinuro ng Reuters na may estratehikong kahalagahan ang bayan para sa Ukraine noong mas maaga sa digmaan. Dahil ito ay matatagpuan sa mataas na lugar. Naging lugar ito para magtipon muli at maging base ng artilyerya na maglulunsad ng pag-atake ng Ukraine laban sa hukbo ng Russia. Ang Chasiv Yar ay isang kuta, isang lugar na dahil sa heograpiya, lupain at urbanisadong kapaligiran nito ay perpektong lugar para sa Ukraine na magtayo ng depensa at magdulot ng matinding pinsala sa mga tropang Ruso na sumusubok sakupin ang Donetsk. Para sa Russia, ang pagsakop sa Chasiv Yar ay isang hakbang palapit sa pagdaig sa Ukraine sa Donetsk. Magbibigay ang bayan ng kakayahan sa Russia na palibutan ang isa pa sa mga kuta ng Ukraine, ang Konstantinuka. Ang pagkapalibot ay magbibigay daan sa Russia na umatake mula sa lahat ng panig, na ibabaon ang mga Ukrainyanong tagapagtanggol sa loob ng bayan. Kaya maaring pagurin ng mga puwersa ni Putin ang mga ito hanggang sa tuluyan silang bumagsak. Kaya ang pagkakabihag ng isa sa mga lungsod kuta ng Ukraine sa Donetsk ay direktang magdudulot ng pagkakabihag ng isa pa. Maaaring gamitin din ang Chasiv Yar bilang basehan para mag-organisa at maglunsad ng mga pag-atake ng artilyerya, katulad ng ginawa ng Ukraine sa bayan noong mas maaga sa digmaan. Mula sa basehang iyon, maaaring sirain ng Russia ang mga supply line ng Ukraine sa Donetsk na magpapahina sa kanilang depensa sa ibang lugar. Hindi automatikong mananalo ang Russia sa Donetsk kung makuha nito ang Chasiv Yar, tulad ng itinuro ng dating tagapayo ng Kremlin na si Sergei Markov. Hindi na kasing halaga sa estratehiya ang lungsod tulad ng dati, ngunit may simbolikong kahalagahan ang pagkakakuha sa lungsod. Maaaring magpatuloy ang digmaan ng maraming taon pa. Dahan-dahan, uusad ang hukbong Ruso, ayon kay Markov na iniulat ng Reuters sa Telegram. Ngayon hawak na ng Russia ang lungsod, o ayon kay Putin ganoon nga. Malayo ang katotohanan. Iniulat ng Kiev Independent noong Hulyo 31. Sinabi nito na agad na pinabulaanan ng militar ng Ukraine ang mga pahayag ni Putin na nakuha na ng Russia ang Chasiv Yar. Pagkasabi pa lang ni Putin, kinapanayam ng outlet si Viktor Trehubov na tagapagsalita ng Korditsia, grupo ng puwersang tumutulong sa pagtatanggol ng Chasiv Yar. Sinabi niya sa RBC Ukraine na ang sitwasyon sa Chasiv Yar ay pareho pa rin tulad ng mga nakaraang buwan. Muli lang nagsisinungaling ang Russia, partikular para kumalat ang kanilang pahayag sa pamamagitan ng mga pagtanggi. Sinundan ito ng National Broadcasting Company sa kanilang ulat. Binanggit nito ang Deep State, isang Ukrainian online monitoring platform na naglalathala ng mga mapa na nagpapakita ng sakop na teritoryo ng Ukraine ng Russia. Nasa mapa na iyon si Chasiv Yar
na nagpapakita na karamihan ng bayan ay minarkahan bilang sinasakop. Pero may bahagi ng bayan na kulay abo na ayon sa National Broadcasting Company ay nangangahulugang ito ay nasa ilalim ng hindi tiyak na kontrol. Sa madaling salita, patuloy pa rin ang labanan sa mga lugar na iyon, na agad na nagpapabula sa pahayag ng Kremlin na nakuha na ng Russia ang buong bayan. Hindi ibig sabihin nito na maganda ang kalagayan ng Ukraine sa Chasifier. Tulad ng itinuro ni Emil Castelhelmi, isang analyst mula sa Blackbird Group Monitoring Group sa Kiev Independent, hawak ng Russia ang malaking bahagi ng lungsod. Nag-geolocate namin ang mga Ruso sa maraming bahagi ng lungsod, pati na rin sa mga gilid ng lungsod, sabi ng analyst. Posible pa rin na nasa pinakalayong gilid at labas ng lungsod sila. Mayroon pa ring ilang labanan na nagaganap. Pero malamang na kontrolado na ng mga Ruso ang karamihan ng Chasifier sa puntong ito. Pero ang karamihan ay hindi lahat. At iyon ang mahalaga. Ang nakikita sa kasinungalingan ni Putin tungkol sa Chasifier ay isang pagtatangkang linlangin. Ang sino mang handang makinig para maniwala na mas malaki ang naging progreso ng Russia kaysa sa totoong nangyari. Yun ang ipinahihiwatig ni Trehubov nang magkomento siya tungkol sa pahayag ng Kremlin. Kahit ang kasinungalingang madaling pabulaanan ay maaaring mapagkamalang totoo kung paulit-ulit itong inuulit. Kahit ang mga pagpabulaan ay nakakatulong sa pagkalat ng kasinungalingan na siya mismong inaasahan ni Putin. Umaasa siya na maririnig ng mga tao na sinakop ng Russia ang Chasifier at pagkatapos ay hindi na nila susuriin pa. Sa katotohanan, hindi pa tuluyang nasasakop ng Russia ang buong lungsod. Matapang na ipinagtatanggol ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang mga posisyon. Dahil desperado si Putin na makuha ang Donetsk, ang presensya ng mga tagapagtanggol na iyon ay isang hamon sa isa sa kanyang mga pangunahing layunin. Ang pagsisinungaling tungkol sa pagbagsak ng Chasifier ay isang taktikang nagpapalabas na mas malakas ang Russia kaysa sa aktwal na kalagayan nito. At kahit na malapit nang bumagsak ang lungsod, ayon kay Castelhelmi, hindi naman ito gaanong magbabago ng sitwasyon. Bagamat inaangkin nilang kanila na ito, hindi gaanong gumalaw ang frontline mula sa kinaroroonan nito noong nakaraang linggo. Kaya sa ganong pananaw, hindi talaga ito isang napakalaking pagbabago. Wala pang malaking panalo ang mga Ruso sa Chasifier. At kahit na meron na, hindi rin naman ito ganoon kahalaga. Siyempre, ito ngayon ang nagbubukas ng malinaw na tanong. Kung handang magsinungaling si Putin ng lantaran tungkol sa sitwasyon sa Chasifier, ano pa kaya ang iba niyang pinagsisinungalingan? Napakarami. Simula pa lang sa bilang ng mga nasawi ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ang susunod na malaking kasinungalingan ng Russia ay ibinunyag sa tulong ni Roman Kohonets ng United 24 Media. Nagulat siya tungkol sa isang pinagsamang investigasyon na isinagawa ng Russian media outlet na iStories at ng Kiev Independent. Ibinunyag nito na ang Russia ay sangkot sa sistematikong gawain ng muling pagkaklasipika sa mga sundalong nawawala sa mga labanan sa Ukraine bilang mga tumakas sa halip na mga nasawi. Binanggit ni Kohonets ang kaso ng isang sundalo na nagngangalang Dmitry Suryov na ipinadala sa Ukraine noong 2022. Hindi nagtagal, si Suryov ay nawala sa aksyon matapos ang atake ng mga Ukrainian sa kanyang unit na nagdulot ng malubhang pinsala. Hindi na na-recover ang katawan ni Suryov. Masayang mantala ng Russia ang pagkakataon para sabihin sa pamilya ng sundalo na kusang loob niyang iniwan ang kanyang unit at opisyal siyang tinaguriang isang tumakas sa serbisyo. Nag-alinlangan ang ina ni Suryov. Ayon sa iStories, sinabi nila na tumakas si Dmitry, ngunit imposible raw ito dahil ipinagmamalaki niyang maglingkod. Si Suryov ay kabilang sa daan-daan, marahil libu-libong mga sundalong Ruso na ayon sa pinagsamang investigasyon ay nawala sa aksyon at ngayon ay tinuturing ng mga deserter ng Russia. Walang kumpirmasyon tungkol sa alinman sa mga pagtakas na ito. Mukhang nagsisinungaling ang Russia tungkol sa kalagayan ng mga sundalong ito, na malamang ay patay na sa larangan ng digmaan sa Ukraine, sa halip na tumakbo para sa kanilang buhay sa Ukraine, habang kung paano man ay nakakaiwas silang mahuli ng alinman sa Ukraine o ng sarili nilang mga sundalo. Pero bakit kailangan magsinungaling? Well, may dalawang dahilan. Una, na dito ang kagustuhan ni Putin na itago ang napakalaking bilang ng mga nasawi sa Russia. Ayaw ng Russia na aminin kanino man kung gaano kataas ang naging kabayaran na pinayagan ni Putin na pagdaanan ng kanilang militar sa digmaan.
ang digmaang iyon ay inaasahang matatapos sa loob ng 5 araw. Ngunit tumagal na ito ng 3.5 taon. At may mga datos mula sa mga sanggunian ng Ukraine. Ibinunyag ng Ministry of Finance ng Ukraine na nawalan na ang Russia ng mahigit 105 milyon dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag sa Ukraine hanggang Hulyo 31. At kasalukuyan itong may casualty rate na humigit kumulang 1,000 sundalo bawat araw. Gayunpaman, wala talagang alam ang karaniwang Ruso tungkol dyan. Ginawa ni Putin na ganoon iyon. Noong unang bahagi ng Hulyo, iniulat ng Newsweek na opisyal nang itinigil ng Kremlin ang pag-uulat sa bilang ng mga namamatay sa Russia sa Ukraine para itago ang mga pagkalugi ng bansa. Tandaan na ang opisyal na ulat na ito ng Russia ay tiyak na manipula na upang maging pabor sa kanila hanggat maaari. Ang iyang katotohanang itinatago pa ng Russia, ang mga numerong iyon na manipula na ay nagsasabi na ng lahat. Ayon sa Newsweek, hindi pa naglalabas ang Rostad, ang ahensya ng estadistika ng Russia, ng mahahalagang datos tungkol sa demograpiko sa anumang bahagi ng 2025. Ang datos na iyon ay karaniwang nagpapakita ng kahit kaunting bilang ng mga nasawi sa Russia, bagamat hindi rin ito ganap na tumpak. Sapagkat tanging ang mga Ruso lamang na nakuha mula sa labanan at nakumpirmang patay ang naiulat. Libo-libong sundalong Ruso ang hindi kailanman napapasama sa datos na iniuulat ng Rostat. At ngayon, dahil sa maling pag-uuri ng Russia sa mga namatay na sundalo bilang mga tumakas, mas marami pa ang matatanggal sa bilang ng mga nasawi. Tulad ng kasinungalingan sa Chassifier, ito ay ginagawa upang magmukhang mas malakas ang Russia kaysa sa aktual na kalagayan nito sa digmaan sa Ukraine. Mas kaunting naiulat na namatay, mas mainam na ipagmamalaki ni Putin ang nagawa ng kanyang militar sa labanan. At ang pangalawang dahilan ng kasinungalingan tungkol sa mga tumatakas ay nauuwi sa isang bagay: pera. Ginawang malaking issue ni Putin ang katotohanang ang mga pamilya ng sinumang sundalong Ruso na napatunayang napatay sa Ukraine ay tumatanggap ng malaking kabayaran. Tandaan ang salitang napatunayan. Ang salitang iyon ay nagbibigay ng malaking kaluwagan sa Russia para manipulahin ang bilang ng mga namatay upang makaiwas silang magbayad sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa malupit na pananakop ni Putin. Kailangang magsimulang magsinungaling ang Russia tungkol sa mga pagkamatay na ito dahil malaki ang ginagastos nila sa kanilang programa ng kompensasyon. Ipinunto ng Business Insider noong Hulyo 2024 sa isang artikulo na kailangan ng Russia na gumastos ng 6% ng buong federal na budget nito para sa 2024 para maibigay ang kompensasyong ipinangako nila sa mga pamilya ng kanilang mga nasugatan o namatay na sundalo. Ang kabuang halaga para noong nakaraang taon ay aabot sana sa humigit kumulang 26 bilyon, ngunit hindi tiyak kung nagbayad nga ang Kremlin ng ganoon kalaki. Isang human rights lawyer na nagngangalang Pavel Chikov ang nakausap ni United 24 Skohenets tungkol sa sitwasyon at sinabi niya, sa pamamagitan ng pagklasipika sa mga nawawalang sundalo bilang mga deserter, hindi lang inaalis ng Ministry of Defense ang kanilang obligasyong pinansyal, kundi itinatanggal din nila ang mga pagkamatay na ito mula sa mga estadistika. Kung ang pamilyang Ruso ay questionin ang opisyal na desisyon ng pagdideserta sa legal na sistema ng Russia, hindi rin malayo ang aabutin ng mga hamong iyon. Walang malinaw na mekanismo para gawin ang ganitong hamon sa Russia. Ang mga sumusubok gumawa ng sarili nilang paraan sa pamamagitan ng kanilang mga kahilingan para malaman ang mga classified na detalye ay nauuwi lang sa kawalan at ganap na kawalan ng access sa mga record militar ng kanilang mga kamag-anak. Iyan ay kung hindi lang sila basta-basta tatanggihan. Si Putin ay nagpatayo ng isang maginhawang sistema para sa sarili niya rito. Nagpapanggap siyang makataong leader na sisigurong mabibigyan ng patas na kabayaran ang mga mamamayan ng Russia kapag may namatay sa kanilang mahal sa buhay. Pero sa totoo lang, sinusubukan niyang iwasan ang pagbabayad ng kabayarang iyon hanggat maaari. Parehong ginagawa ito para makatipid ng pera para sa makinarya ng digmaan at para maitago na ito mismo ang nagdulot ng mas maraming kamatayan kaysa sa gustong malaman ng mga tao. Iyan ay hindi pa binabanggit ang libu-libong tao na namatay para sa layunin ni Putin na lumalaban sa mga paramilitary at milisya na grupo. Sinabi ng BBC noong Pebrero na ang pro-Russian militia na lumalaban sa Donbas
ay nawalan ng nasa pagitan ng 21,000 at 23,500 na mga mandirigma. Ang pagkamatay ng lahat ay hindi naiuulat sa Rusya. Sa Chasiv Yar, nagsisinungaling si Putin para angkinin ang isang tagumpay na hindi naman nakuha ng Rusya. Gamit ang peking tatak na deserter, nagsisinungaling siya para itago ang katotohanan na ang peking tagumpay niya ay may kapalit na mataas na halagang hindi handa ang karamihan sa Rusya na bayaran. Isa pa sa mga pagtatangka ni Putin na malinlang ay nagmumula sa kanyang mga pahayag tungkol sa Kursk Oblast. Maaaring pamilyar ang Kursk bilang rehiyon ng Rusya na matagumpay na muling sinalakay ng Ukraine noong Agosto 2024. Sa loob ng ilang linggo, matapos tumawid sa hangganan, nasakop ng Ukraine ang halos 500 milya kwadrado ng oblast. Napilitan si Putin na magbigay ng tugon sa pamamagitan ng pagtipon ng higit kumulang 50,000 puwersang pandigma upang paalisin ang Ukraine. Tinanggap ng Russia ang halos 10,000 sundalong hilagang Koreano upang mabawi ang Kursk. Isa pa itong katotohanan na pilit iniiwasan ni Putin na aminin habang nangyayari ito. Ayon kay Putin, naging matagumpay ang kontra-opensiba na iyon. Noong Abril 26, idineklara ni Putin ang tagumpay sa Kursk. Iniulat ng BBC na sinabi niyang tuluyang napaalis ng Russia ang Ukraine mula sa oblast. Sinang-ayunan ng isang nangungunang komandante ng Russia na si Valery Gerasimov ang pahayag na iyon. At sinabi niyang ang huling baryo na hawak ng Ukraine sa Kursk ay muling napasakamay ng Russia. Opisyal nitong tinapos ang paglusob ng Ukraine matapos ang 8 buwang labanan. Sinabi rin ni Gerasimov na 76,000 sundalong Ukrainian ang namatay o nasugatan sa labanan, na ayon sa BBC ay wala pang ibang mapagkukunan na nakapagpatunay ng mag-isa. Siyempre, ito ay kasinungalingan. Kahit noong panahong iyon, mabilis na itinuro ng Ukraine na malayo pa ang Russia sa puntong maaari nitong sabihin na lubos na nitong nabawi ang Kursk. Ayon sa kanila, ang kanilang mga tropa ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon sa border oblast sa kabila ng kontra-opensiba ng Russia. Oo, naitaboy sila pabalik, pero nasa laban pa rin sila. Matapos ang anunsyo ni Putin noong Abril 26 na pilitan siyang umatras, isang bagay na bihira niyang gawin. Pinalayas na ang kalaban mula sa rehiyon ng Kursk. Pero may ilan pa ring nagkukubli sa mga basement at taguan ayon kay Putin. Malayo iyon sa sinasabing 100% kontrol ng Russia sa rehiyon at ipinapakita nitong patuloy pa ring lumalaban ang Ukraine. 2 buwan matapos, noong Hunyo 22 ibinunyag ng BBC ang lawak ng kasinungalingan ni Putin tungkol sa Kursk. Iniulat nito ang mga pahayag ng Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine, si Oleksandr Syrsky, na nagsabing may 10,000 sundalong Ruso pa rin ang patuloy na lumalaban sa mga tropa ng Ukraine sa Kursk. Ayon kay Syrsky, kailangan nilang gawin iyon dahil humigit kumulang 35 square miles ng rehiyon ang hawak pa rin ng Ukraine. Mas kaunti iyon kumpara sa nasakop nila noong Agosto 2024. Pero tulad ng sa Chasiv Yar, malinaw dito na napaaga si Putin sa pagdedeklara ng kanyang tagumpay. Medyo iba ang dahilan ng kasinungalingan ngayon. Nagsinungaling si Putin tungkol sa Chasiv Yar para magkunwaring nanalo ang Russia. At nagsinungaling din siya tungkol sa Kursk para maiwasan ang galit ng kanyang mga mamamayan. Ang insidente sa Kursk ang unang pagkakataon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na may ibang bansa na nakasakop ng bahagi ng Russia. Ikinahiya ito ni Putin. Napahiya ang isang taong pilit na ipinagtatanggol ang Russia at ibinalik ang digmaang siya mismo ang nagsimula sa kanyang mga kababayan. Ang kasinungalingan sa Kursk ay isa pang propaganda na ginamit ni Putin para palakasin ang kanyang imahe bilang tagapagtanggol. Kahit na patuloy ang pakikipaglaban ng kanyang mga tropa laban sa Ukraine sa isang oblast na inaangkin ni Putin na ganap ng kontrolado ng Russia. Ngayon, habang ang 3 kasinungalingan na tinalakay natin ay lahat sinabi upang itago ang kahinaan ng militar ng Russia, itong susunod na kasinungalingan ang may potensyal na maging pinakawasak para sa mga mamamayang Ruso. Ano ang kasinungalingang iyon? Ang ekonomiya ng Russia ay talagang maayos at wala raw dapat ipag-alala ang karaniwang Ruso. Ito ang pahayag na ginawa ni Putin noong Hunyo 20 sa kabila ng mga babala mula sa sarili niyang mga tagapayo sa pananalapi na ang Russia ay nasa bingit ng isang malaking recession na maaring magdulot ng pagbagsak ng bansa, maaaring dahil sa kayabangan
o desperadong pagtago ng katotohanan sa kanyang mga mamamayan. Binanggit ni Putin ang dakilang Amerikanong manunulat na si Mark Twain sa pagsasabing, "Ang mga sabi-sabi tungkol sa aking kamatayan ay labis na pinalalaki." Sa pagtugon sa mga pangambang ito tungkol sa ekonomiya, inamin ni Putin ang kahalagahan ng mga hamon sa ekonomiya ng Russia at nagdagdag pa siya ng, "Ang pinakamahalaga nating gawain ay tiyakin ang paglipat ng ekonomiya sa isang balanseng landas ng paglago." Kasabay nito, may ilang mga espesyalista at eksperto na tumutukoy sa mga panganib ng stagnasyon at maging ng resesyon. Hindi dapat payagan ito sa kahit anong pagkakataon. Ano ang hindi dapat payagan? Ang Russia ba napapasok sa recession o ang mga eksperto sa pananalapi ng bansa na nagsasabing mangyayari ito? Anuman ang tunay na ibig sabihin ni Putin sa pahayag na iyon, isa na namang kasinungalingan ito sa kanyang mga mamamayan. Malayo sa maayos ang ekonomiya ng Russia. Ipinagmamalaki ni Putin ang 4% na paglago ng ekonomiya ng Russia taon-taon sa nakalipas na 2 taon. Ang totoo, lahat ng paglago na yan ay nagmula kay Putin, na ginawang isang ekonomiyang pangdigmaan ang kanyang bansa. Ipinapakita ng sitwasyon sa aktwal na hindi magtatagal ang ganitong uri ng ekonomiya. Ang base interest rate ng Russia ay 18%, kaya napakahirap para sa mga tao at negosyo nila na umutang. Pareho nilang kailangan ng dagdag na pera dahil 10.2% ang taunang inflation rate ng Russia noong Hulyo. Mas mababa na ito kumpara noong mas maaga sa 2025 kung saan lumampas pa sa 10% ang rate. Gayunpaman, mataas pa rin ito kaya nagdudulot ng krisis sa pamumuhay sa Russia. Sinabi ng Business Insider noong Hulyo 30 na inaasahan ng International Monetary Fund ang malaking paghina ng ekonomiya ng Russia. Magkakaroon pa rin ng paglago, ngunit aabot lamang sa 0.7% sa halip na 1.5% na dating tinaya noong Abril. At marami pang oras para bumaba pa lalo ang mga prediksyon ng paglago at posibleng bumaliktad pa habang patuloy na naglalagay ng mas maraming parusa ang kanluran sa langis ng Russia. Ayon sa parehong outlet, ang Russia ay nagastos ng dolyar 86 bilyon mula sa kanilang liquid reserves noong Enero, na ibinaba ang mga reserbang ito mula sa pre-war na 100 at 17 bilyon hanggang 31 bilyon na lang. Nang sumapit ang 2025. Sa madaling salita, mabilis nang nauubos ang pondo ng Russia para sa emerhensya habang nalalagay sa panganib ang bansa na malugmok sa kaguluhang pang-ekonomiya na itinatanggi ni Putin na nangyayari. Hindi nakakagulat na nagsisinungaling ang Rusya sa pagtalikod ng kanilang mga sundalo upang makaiwas sa pagbabayad ng kompensasyon. Kailangan ni Putin ang bawat ruble na makukuha niya sa gitna ng pagbagsak ng pananalapi ng Russia. Ang ipinapakita ng bawat isa sa mga malalaking kasinungalingang ito ay si Putin ay isang taong tuluyan ng nilamon ng kanyang desperasyon. Desperado ang leader ng Russia na ipahayag na nakakamit ng Russia ang malalaking tagumpay sa militar kahit hindi naman totoo. Desperado siyang magsinungaling tungkol sa sinapit ng mga sundalo niya para itago ang pinsala ng kanyang digmaan at iwasang magbayad ng kompensasyon sa mga pamilya. At desperado siyang paliitin ang epekto ng kaguluhang pang-ekonomiya na paparating sa isang bansang hirap na nga dahil sa mataas na interes at matinding inflasyon. Wala sa mga kasinungalingan ni Putin ang kapanipaniwala. Ang apat na ito ay nabunyag na, pati na rin si Putin. Ang totoo, hanggang doon lang ang kayang marating ni Putin sa pagsisinungaling. Kahit gaano pa niya ito kadalas gawin o gaano pa siya kagaling magsinungaling, bago tuluyang gumuho sa paligid niya ang kanyang sapot ng panlilinlang. At habang patuloy na nagsisinungaling at nanlilinlang si Putin, kailangan din niyang harapin ang mga totoong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. Nabawi ng Ukraine ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng paglaya ng isang isla sa Black Sea sa isang matapang na pagsalakay ng kanilang hukbong dagat. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine.